So hello mga Kulitshop, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so nandito tayo ngayon sa loob ng bahay namin. At ayan, eto si Zane, nanonood ng TV. For today po, sisikapin natin or titingnan natin kung magagawa natin na i-repack yung ating kumakalog na bottom bracket, So, doon sa previous video natin, kumakalog tong bottom bracket natin ng ating Packster. So, may minimal na kalog lang naman. So, ang gagawin natin, tatry natin kung mare-repair natin siya using repacking, So, ituturo ko na rin sa inyo kung paano yung pagtanggal ng bottom bracket at nitong ating pedal or yung crank natin kung paano siya gagawin. At tamang-tama din magagamit na natin yung binili natin na bike tools, Ayan, kung mapapansin nyo, naka-plastic pa lahat. Hindi pa natin sila nagagamit, So, for this time, magagamit natin sila. Alright, so first step muna tayo. Huwag na natin patagalin to. So, ang una natin gagawin, guys, tatanggalin natin itong cover. Ayan, tutuklapin lang naman natin to, Ayan, tanggalin natin yan. And then, makikita natin yung tornilyo na yan. So, para matanggal yan, gagamit tayo nitong crank puller. So, eto siya, guys. Yan. So, ang una natin gagawin is luluwagan natin yung nut niya using this one. Yan. So, niluwagan ko na yung tornilyo para hindi matagal yung video natin, Kaya lang may problema ako dito. Mamaya ako sasabihin sa inyo. Alright. So, eto yung ating tornilyo. And then, para mahugot natin to, gagamit tayo ng crank puller. So, yung iba, guys, ginagamit na yung direkta, yung crank puller natin, pero yung iba, naglalagay pa sila ng tornilyo na ganito dun sa loob ng ating bottom bracket, So, yung iba, ang reason, para daw pagka sinuot natin yung crank puller natin, hindi masisira yung lagayan ng tornilyo dito sa ibabaw niya. Pero in my case, so parang hindi naman siya magiging ganon, pero yung iba nga, yun, nilalagyan muna siya ng tornilyo na ganyan. And then, tsaka pa siya lalagyan ng crank puller. So, pag mahigpit na, ang gagawin natin, ito. So, yung iba kasi, guys, hindi nyo mabubunot itong crank ng walang crank puller, Medyo mahirap. Ayan. So, para matanggal naman natin yung crank natin, ito. Gamit tayo ng crank puller. So, ito yung sinasabi natin, guys, Kaya naglalagay tayo ng tornilyo dyan para pag tumama yung dulo ng crank puller natin, ayun, dito siya tatama. Ayan, sa tornilyo. So, yung iba, pag ito naman yung ginamit, dito naman, sabi ng iba, nasisira daw itong lagayan ng crank natin, Kasi pagka nilagay natin yung dulo ng crank, pero yan naman nakasukat yan, yan, Sukat yan pag umikot siya. So, para lang hindi mabasag, yung iba, nilalagyan na siya ng tornilyo para siya yung iikot sasabay. So, ganun din kasi mangyayari niyan. Possible na umikot din yung tornilyo. So, makagagasgas din tong inyong bottom bracket. Anyway, bahala na kayo kung alin ang gagawin nyo or gagamitin natin. So, once na matanggal na natin to, guys, it's either luwagan natin to or tanggalin na rin natin yung kabilang pedal. So, ang gagawin natin yan, tatanggalin natin yung kabilang pedal. So, dito tayo sa kabilang part, guys. So, dito naman, same lang din. Tatanggalin lang din natin to cover. And then, gamit tayo nitong pantanggal ng crank. So, medyo maluwag niya kasi giniluwagan ko na para mabilis tayo. And then, gamit tayo ng crank puller. So, papakita ko naman ngayon, guys, walang tornilyo. Direkta natin na tatanggalin. So, bago pala gawin nyo yun, tanggalin nyo muna tong kadena para mamaya pagbunot ninyo, hindi pumalag. Okay, so yun, natanggal na natin, So, eto nga, guys, ayan, yung meron naman siya tinatamaan talaga ng ulo. So, depende na lang siguro sa mabibili nyo na crank puller, So, next naman, guys, is tatanggalin natin itong cover ng bottom bracket natin. So, ang kailangan naman natin dyan, guys, is yung ganitong pangtanggal ng bottom bracket,
So, yung iba, kinakaya na luwagan siya gamit yung ganitong pamamaraan. Ito, yung simpleng ganito lang na paraan. Kaya lang, tulad nito, napakatigas. Ayan, tinesting ko na kasi yan guys na tanggalin. Sobrang tigas niya. So, ang tendency ay mag-slide yung inyong mag-slide to, no? So, ang technique dyan guys is kumuha kayo ng ehe o kaya yung tornilyo nito, ayan, kung abot siya. Meron kasing mga pantanggal nito na maiksi lang. Pag sinalpak mo yan dyan, kita na or kuha na yung haba nitong bottom bracket natin. So, tulad naman ito, mahaba, hindi aabot yung tornilyo, no? So, ang gagamit kayo ng ehe. So, sa sitwasyon ko, may nakita ko na ito, tornilyo na ganito sa sasakyan. Nilagyan ko lang ng nut dito sa likod, no? At chinek ko muna kung kasya naman siya dito sa ating bottom bracket. Ayan, kasya naman siya. So, ang gagawin natin guys, iipitin natin itong pang tanggal natin. Ayan, tulad nyan. Then, ipapasok natin tong tornilyo natin na nakasize niya. So, again, pwede kayong gumamit ng ehe, bisikleta. Yung ehe niya, yung axle. So, sa case ko, wala akong ehe ng axle, kaya ito yung gagamitin natin. Medyo sisikipan lang natin para mag-firm yung ating pangkalas dito sa bottom bracket natin. Yan, para hindi siya kumalas. And then, gamit tayo ng katala. Okay, o kaya anumang wrench na meron kayo. Tsaka natin siya iikutin. Pag hindi pa rin nyo kaya, yung sobrang tigas talaga, okay, sobrang tigas talaga, ang ating solusyon dyan, gumamit tayo ng mas mahabang katala para mas malakas yung puwersa or tubo. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung ginawa ko. So guys, eto, buti na lang meron akong ganito sa bahay. Eto. Pwede naman na hindi ganito kalaki. So, pagtanggal nga pala nito guys, yan, para hindi kayo malito, laging pa-forward siya or papunta doon sa gulong, sa front na gulong, ang kanyang pagkalas. Hindi papunta doon sa rear. Ang tawag natin dito, counterclockwise. Counterclockwise siya. Pagtanggal niya para hindi kayo malito. Kasi pwedeng lost thread yung ating bottom bracket, tsaka yung BB shell natin. Ayan, so ganito lang yung ginawa ko. Layo natin ng konti para makita nyo. So depende kasi sa puwersa nyo guys eh. So ayan guys, ganito yung ginawa ko. May tubo akong hawak. Then nakahawak dun sa katala para malakas yung puwersa. Dahan-dahan lang para hindi naman masira yung ating bottom bracket tsaka yung BB shell natin. Hanggang sa lumuwag siya. Napakatigas talaga nito guys. Ang tagal kong bago ginawa ng paraan to. Bago na tanggal, lumuwag. So lalo na tayo, mag-isa lang pagka ganito. Mas maganda mapapakapitan nyo yung bike nyo. Pero kung wala, kaya nyo naman mag-isa, tatsagain nyo nga lang. Tumunog. Sira na yata. Dahan-dahan lang guys, no, para hindi masipak. Talagang kailangan nating dahan-dahanin. So ito, kung wala yung tornilyo guys, mangyayari dyan, mahihirapan lang kayo magtanggal. Tapos dudulas ng dudulas yung inyong pangkalas, no? So alam niyo naman guys, ito ay second hand lang natin nabili. Kaya yung bottom bracket siguro niya, kinalawang na pabayaan. So, titignan ko kung kaya ko na ng kamay. Pero medyo kaya na. Grabe. Hirap pa. Yan, tuyo-tuyo, oh. Yan ang problema guys pagka hindi na gagarasahan yung ating bottom bracket. Yan, tuyo-tuyo. Kaya ang hirap tanggalin. Pinawisan ako dun. Yun. O, nakalas din natin guys. Grabe. O, yan, oh. Nakalawang nga kasi guys. Tapos yung loob niya, ayan, no, may lupa. May lupa, may kalawang. Ayan, linisin natin yan mamaya. So yan ang tulong nitong tornilyo na to. Ayan. Then tatanggalin lang natin tong tornilyo. Kaya maganda meron kayong ganito. So swerte lang ako, nakakita ako ng ganitong tornilyo dun sa mga gamit ko sa sasakyan, ano. So yan yung bottom bracket niya. Then tatanggalin naman natin yung kabila.
Yan. So dito sa kabila, ganun din ang ating direction is pa forward. So check natin kung kaya natin siyang kalasin. Kaya na naman siya. Maluwag to kaysa dun sa isa. Kung hindi nyo kayang kalasin din to guys, ang gawin nyo, ibalik nyo lang tong bottom bracket nya na to, then salpakan nyo ulit. So natanggal nyo na naman kasi, di ba? So ang gawin nyo lang, salpakan nyo lang ulit na ganyan, then gamitan nyo ulit ng tornilyo. Yan. Grabe yung grinding nya. So again, pa-forward, papunta ng front na gulong. Yun ang preference nyo. Dan direction niya lagi pa-front na gulong. Sana kaya pang i-repack kasi kung hindi, magpapalit tayo ng bottom bracket natin. Okay, so yan, no? Grabe yung kalawang niya, guys, oh. At yung kalawang niya sa loob, may mga lupa-lupa pa. So linisin natin to, guys. Yari ako kay Mrs. kasi babagsak dito sa loob ng bahay namin yung kalawang nito. So linisin natin, guys. So yan yung mga nagpapahirap para matanggal yung ating bottom bracket. So guys, linisin natin yung loob. Grabe naman yung lupa nito. So ito minsan yung mga problem ng internal cabling, no? Kasi pinapasok dahil nga may butas sila, lalo dito sa ilalim. Ayan, kaya sinalpakan ko ng foam yung ilalim. Kasi nga pinapasok ng tubig. So pag pinasok ng tubig yan, yung bottom bracket natin kakalawangin. So pag kinalawang siya, didikit pa rin siya kahit alloy frame tayo. Yun na magiging problema. Kaya ako, advice ko, regular maintenance niyo yung bottom bracket para nalilinisan niyo from time to time. Or ang isa nating pwedeng gawin is tatakpan natin yung mga butas, no? Para hindi kalawangin. So linisan natin. Buti na lang may toothbrush tayo. Ito sa kabila. Ayan. So ayan guys, nalinisan na natin. Ang gagawin ko lang, lalagyan ko ng oil. Lagyan muna natin ng oil. Konti lang, pahira lang natin. Tanggal-tanggal yung mga kalawang. Saka dumi-dumi. So mamaya natin punasan. So habang pinapatihim natin yung langis dyan, ang gagawin naman natin dito, ito lang tayo sa loob ng bahay natin. Ito kalog na talaga, oh. Try natin, lilinisin natin itong ating bottom bracket. Yung iba ang ginagamit dito is gas. Pero dahil wala tayong gas, try na lang natin itong degreaser. Try natin ng degreaser na ayaw na mag-spray. So ang size nga pala nito ay, yan, sabang nililinis natin, ang size ng BB niya ay 122.5, 63, 68 ba? Yan, 125mm at 68 mm. Yan. Okay, so matapos natin siyang linisan, ayan, oh, nilinisan na natin. Tatanggalin ko tong isang part, ito, yung bearing niya para ma-repack natin. So para magawa yon, gagamit tayo nitong pinaka mismong bottom bracket niya na axle, no? So gagawin lang natin, pupupukin lang natin dito sa likod. So lagyan lang natin ng tornilyo para siguradong hindi siya ma-lost thread. Para ma-repack natin ng tuluyan. Kung hindi man, dito na natin siya tatanggalin sa gilid yung cover niya. Okay, so since ayaw nyo umangat guys, gawin na lang natin, repack na lang natin na nakakabit dito. So ang gagawin lang natin, tatanggalin natin tong cover. Ayan, yung cover na yan. Sungkitin lang natin siya. Yun. So, tanggalin natin na ganyan. At nakita nyo naman, no? Ayan, no? Yan, ayun yung loob niya guys, oh. Makalawang na nga, oh. Kaya kumakalog din. So, ang gagawin natin, spray na natin ng degreaser. Buti na lang, may natira pa tayong degreaser. Tapos yung brush natin. Mas maganda sana kung natanggal natin mismo yung bearing, no? Kaya lang, di nga natin matanggal. So pag sobrang kalog na to guys, talaga wala tayong choice kundi palitan na talaga tong pinaka bottom bracket niya. Pero since na wala pa tayo pamalit, ito repack lang muna tayo. Tsaka na lang natin siya ngayon papalitan.
Sayang dito guys, dito sa harap sana malagyan natin sana dito ng grasa. Okay, then yung isa naman, so ito ganun din. So sungkitin na lang natin guys, hindi rin natin matanggal yung bearing So maganda rin sana kung matatanggal natin na both sides ng bearing. So ang gagawin nyo lang, susungkitin nyo lang naman doon sa loob. Medyo mahirap lang, kailangan lang ang gagamitin natin ay, so ayan guys, tatanggal na natin. Ito, yan. Cover nya. Kalawang na rin, Tignan nyo guys, yung kalawang na lumabas. So guys, ang gagawin ko, sprayan ko lang siya ng konting pintura para hindi na siya masyadong kalawangin. Yan, so para ma-maintain lang din natin. Ang gagawin natin, sprayan natin ng konting pintura and then patuyuin lang muna natin. So habang pinapatuyo natin yung pintura ng bottom bracket natin, linisan muna natin to. Ito muna asikasuhin natin. Quick dry naman yon, kaya mabilis lang matuyo. Takot ako kanina guys kasi biglang lumagitik, iba kasi yung mga lagitik-lagitik na ganun pa-lost thread na yon, mga ganong senaryo. Ayan, so matapos natin linisan, syempre lalagyan natin ng grasa. So ang grasa ang ginagamit ko is yung grasa ng sasakyan. Grasa ng sasakyan to, yung kulay blue. Ayan Yan. High temp yan, high temp. High temp yan para kahit gaano kainit, kaya niya, hindi siya basta-basta malulusaw. Yan ang magagandang grasa. Ewan ko lang guys kung sa mga nagbabike talaga ito yung ginagamit, pero for me, dahil sa sasakyan na nga yung pinag-uusapan natin sa mga paggamit nito, palagay ko naman mas matibay ito kaysa dun sa mga ordinaryong grasa na ginagamit. Ewan ko lang kung may advantage or disadvantage tong ganitong grasa. Tapos ayun nga, mayroon pa siyang butas, yung napapasukan ng tubig. Gusto ko sarahan yan Damihan natin yung grasa. Ayan, so guys, pati itong kabila, nilagyan na natin. Okay na yung pag-salpak natin ng ating bottom bracket. So, ito na guys, yung bottom bracket natin na pininturahan natin na yan. Maganda-ganda na kaysa sa dati. So, ang gagawin natin is, lalagyan natin siya ng grasa. So, yan, lagyan natin ng grasa, mabuti, nakapasok sa loob ng bearing. So, make sure na makasiksik lahat ng grasa, Kasi nga hindi natin nabuksan yung kabila, pupunuin natin ng grasa dito sa part na to. Sisiksikin natin siya. Lagyan na rin natin tong pinaka-axle. So ito yung isa rin, ganun nang gawin natin. So pag nalagyan natin na ng grasa, ibabalik naman natin tong cover nila. Ipe-press lang naman natin yan para lumapat sila dun sa pinaka-bearing yan. Then, ito para sure, lagyan na natin ng grasa sa mga to. Sayang, ang ganda pa naman ng pagkakapintura ko. Siyempre, lalong-lalo na yung mga thread. Yan, mula na. So guys, kabit na muna natin dito, Ito, unahin natin dito sa part na to. So, ito naman, pagkapasikip is, papunta naman sa likod na gulong. Ito, saktong sikip lang tayo dito dahil doon yung adjustment niya talaga sa kabila pinakasikip niya. Okay? Then next, lipat tayo sa kabila. Dito naman tayo. So, pasok lang natin. And then tulad kanina, sa kabila yung medyo lost rin na doon sa part niya. So buti na nakabili tayo guys ng tools natin kasi kung wala, hindi natin kaya i-DIY ito. So ito, saktong higpit lang tayo guys, hindi natin masyado hihigpitan Then check natin. Uy, wala nang kakalog-kalog guys. Success ang ating packing. Alright, so guys, ikakabit na natin yung crank niya, yung pedal niya Pero bago yon, lagyan muna natin ng grasa itong tornilyo niya para sure tayo na maayos. So ito muna unahin natin dito. Okay, yan, and then kabit natin tong tornilyo niya gamit itong ating puller. So huwag muna natin masyadong higpitan para mamaya madali siyang tanggalin.
Then, punta tayo sa kabila. So, syempre, yung pagkabit niyan, opposite nung kabila, ano? Hindi pwedeng nakaganito pareho. Ayan, hindi kayo makakapedal niyan. Ayan, pag nakaganyan, no? Ayan, so, dapat opposite. Ayan, si Sei, Nike, Osyoso. So, guys, ayun nga, opposite siya, no? Pero bago nyo ikabit itong crank niya, ayan, so, hilahin nyo muna tong kadena, no? Kasi mamaya, baka may kabit nyo to, hindi pa nakakasa yung kadena niya. So, mangyayari, magpupull ulit kayo ng crank. So, sabit nyo lang dito. Then, tsaka nyo ilagay yung crank arm. Yan, check nyo, no, guys. So, dapat magka-opposite siya. O, yan. Opposite. Kasi baka magkapantay, yun nga. Doon tayo madadali, no. So, opposite direction. So, kahit alin naman yung unahin nyo, kahit itong crank or yung sa kabila. Then, sabit na natin tong kadena para pag ikot niya mamaya, hindi magasgas yung ating frame. Then, syempre, lalagyan natin ng grasa tong tornilyo. Then, gamit tayo ng ating pang puller. Higpitan mo natin ng konti. And then, try natin. Yun. Yan, wala nang kakalog-kalog, guys. I'm happy. So, higpitan na natin to. So, ito guys, may possibility na hindi na siya kasing tono nung dating tono niya sa FD dahil mayroong difference dun sa pagkakabit natin ng bottom bracket, no. Medyo may possibility na lumayo yung crank natin or pumasok. So, depende na lang sa inyo. Tono nyo lang ulit yung inyong FD pag ganun. Sige pa natin ng sakto lang din. Yung hindi naman siya matatanggal, no. Kasi baka nagpe-pedal kayo, bigla matanggal tong pedal ninyo. Dahil nilagyan naman natin siya ng grasa sa loob, kampante tayo na next na kailangan natin siyang tanggalin is madali na siyang tanggalin. Then, ayan, lagyan natin ng takip. So yung takip niya, lalagyan na rin natin ng grasa para if ever nababasa, hindi masyadong kalawangin yung tornilyo. Yung tornilyo lang naman, kasi kung mag-upgrade kayo, ayun, ganun lang din yung procedure. Then, sa kabila naman tayo. So, sige pa na natin. Oh. Yung pedal naman natin ay sakto. Magka-opposite naman siya. Sige pa na natin. And then, last na takip, grasahan natin. So, dito, tipid tayo. And then, natuto pa tayo na dumiskarte. Yan. Wala nang kalog. Sakto. Alright. So, ayan na po yung ating bike na totono na lang natin yung ating FD. All in all, goods na goods yung ating bagay repack ng ating bottom bracket. Wala na yung kalog. Wala na yung ingay. Alright. So, mahaba-haba na po yung video natin. So, I think hanggang dito na lamang po yung ating video. Sana po yung minayambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! Iligpit na lang ako guys ng mga kalat ko dito sa loob ng bahay.